Tumatala ba ang kulam at gayuma sa mga Kristiyano? Salamat sa pagtatanong kapatid, napakagandang topic niyan. Sagutin natin, ano ang gayuma at ang kulam? Hindi ito basta pamahiin. Ito ay may ginagawang orasyon, ritual at pakikipag-ugnayan sa demonic spirits. Kaya nga pinagbawal to ng Bible. Kasi connected ito sa darkness and deception. Huwag tayong sumangguni sa mga spiritista. Sa bansang Pilipinas pa lang po napakarami ng gumagawa niyan, kulam at gayuma. Hindi po Christian country ang Pilipinas, kundi idolatry country. Ang daming pinaniniwalaan. Make sure na Christian ka at hindi ka talaga tatalaban ng kulam at gayuma kung si Jesus yung nasa puso mo. Kasi once nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, yung napakahalagang prayer of acceptance, ang Holy Spirit po ang nagdwell sa puso natin. Walang makaka-penetrate kahit anong demonic attacks. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka gagambalain. Protected ka lang. Kasi nga, ikaw ay anak na ng Panginoon. Pangalawang katotohanan, meron tayong mababalitaan at napapanood pa nga natin na merong inatake, pinahirapan. Ang tawag po dyan ay demonic oppression. Hindi talaga nakakapasok sa isipan ng tao ang mga demonic. Pero nai-influence tayo. Kaya ito yung iwasan po natin. 1 John 4 verse 4, Greater is He that He is in you that He is in the world. Mas mataas ang otoridad ng kapangyarihan ng nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Anumang kulam, sumpa o demonic spirit ay walang makakapenetrate. Dahil nga, sabi ng Acts, walang ibang pangalan na ibinigay sa atin na sukat natin kaligtas. Tanging sa pangalan lang ng Panginoong Kristo. Anumang spirito na galing sa kaaway ay limitado lang. Kapangyarihan pa rin ng Panginoon ang mas mataas po na otoridad. Kaya, sabi ng Lucas, binigyan ko kayo ng kapangyarihan laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya hindi dapat ikatakot ang mga new believer po ng Panginoong Kristo ang kulam at gayuma. Kaya po iwasan ninyo kasi pwedeng maging entry point yung pakikipaglaro sa dilim, merong occultismo, may spirit games, merong rituals. Dahil nga masyadong malaro po ang isipan kahit ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Lahat papasukin. Pero tandaan nyo po, paniwalaan pa rin natin ay ang pananampalataya natin nagmumula sa Panginoong Kristo na tinalo niya ang lahat ng kapangyarihan dito sa mundo. Ephesians 4:27, do not give the devil foothold. Bilang nananampalataya sa Panginoong Kristo, iwasan po natin ang orasyon, anting-anting, agimat, hindi po kayo po proteksyonan yan. Ang tanging proteksyon natin ay ang ating tagapagbigtas na Panginoong Kristo.